Heto na po ang 5 naunang nag-comment at 5 napili ko. Comment lang po kayo at kahit hindi kayo una baka mapili ko kayo sa shoutout. At ito na ang una na si Lodi Joseph Taipa, Lodi Najeb Diringdiguon, Lodi Rold na Ricario, Lodi Joey Tabura, Lodi Mercenary Eugene, Lodi Ilonggo Sakalam Vlogs, Lodi John Rimmel, Lodi Verno Clash, Lodi Manduranao, Lodi Octavia Villa, Lodi Cristina Valmoria, Lodi Yang TV, Lodi Delgasfer Buena, Lodi Rem John Dinders, Lodi Pukulat Master. Maraming salamat po sa inyong lahat at kung bago ka pa lang dito, baka naman. Ika-71 kabanata, sa pagpapatuloy. Nakatingala sila sa langit at makikita ang formation na nagkulong sa kanila. Napasigaw si Jokwool kay Woon Rayang na sinabi na aray ko, baliw kang gago ka. Paano mo nagawang patayin silang lahat? Napaatras naman ang bahagyang tumugon sa kanya si Moon Rayang na sinabing pautalutal na yan. Nang biglang inuntog ni Jokwool ang kanyang ulo sa puno habang sinisigaw sa inis na dapat nag-iwan ka man lang ng kahit isa. Ngayon, paano tayo makakatakas sa pormasyong ito? Sinabi naman sa kanya ni Woon Rayang na hindi ko kontrolado ang bagay na yon. Kaya bakit? Bigla silang napatingin sa likod na napasabi si Machun na teka. Ang tunog na yon, na naiinis na sinigaw pa ni Jokwool na ngayon ano na? Hindi mo ba naiintindihan ang sitwasyon? Isang anino ang makikita nila na naglalakad papalapit sa kanila sa gitna ng mga usok habang nagulat ang mga ito na napasabi pa na ha. Ito pala ay si Mokyong na napasabi pa sila na siya ang lalaking iyon. At balik sa kanila na sinabi ng ating bida na alam mo na ba ang tungkol sa mga pormasayon? Napangiti sa kanya si Mokyong na bahagyang napatungo ng ulong sumagot sa kanya na kaming mga asasin ay kailangang matutong sum-iron ng mga pormasayon. Sa ganoong paraan, masisiguro namin ang daan para makatakas at mabuhay. Bigla namang masayang hinawakan ni Jokwool sa ulo si Woon Rayang habang sinasabi na naging maingat ako sa lalaking ito, pero matapos lumaban sa parehong panig, napatunayan kong maaasahan pala siya. Ha ha ha, sinabi sa kanya ng ating bida na hindi ba't na-trap ka sa pormasayon? Biglang napatigil si Jokwool na pinagpapawisang tumugon ng bahagyang tawa na pautalutal na sinabi na yun ba? Na hindi na niya ito naituloy. Na sinabi pa ng seryoso ng ating bida na ituring mo itong leksyon at mag-ingat ka na sa susunod. Nahihiyang sumagot si Jokwool na oo, syempre. Alam ko ang bagay na yon. At pagkatapos tumingin kay Monghayan na sinabi niya na kumusta ang pangkalahatang sitwasyon. Sumagot sa kanya si Monghayan na medyo magulo ito. Dagdag pa niya na sa ngayon, ang mga pangkat na sumapi sa atin ay ang White Robe Corps, ang Bright Sword Corps, at ang Taebaek Swift Corps. Napatingin ang ating bida kay Lady Song gayon nang sabihin ito na 3 lang. At ang mga elder, sinagot siya ni Mang Hyon na marami ang sumapi sa panig nila. Napatingin naman sa kanya ang ating bida at sinabi na marami. Paano naman ang mga natitira? Seryosong sinabi ni Monghayan na ang Asher Wind Corps, Harmonious White Blade Corps, at Twin Bow Corps ay hindi pa nagpapakita ng reaksyon at nananatiling neutral. Tinanong ng ating bida sa kanya na kung kakaharapin natin sila ng harapan, hindi kasama ang mga grupong yon, ano ang tsansa nating manalo? Sinagot siya ni Monghayan na bukod sa mga unit leader, mas maraming mahuhusay na mandirigma ang sumusunod sa mga elder kaysa sa inaasahan natin. Kaya, sa nakikita natin, ito ay pantay na laban sa pinakamagandang sitwasyon. Napaliit naman ng mata ang ating bida na may malumbay na mukha na sinabi niya na 50-50. At kung ang 3 neutral na grupo ay pumanig sa mga elder? Na seryosong sinagot siya ni Monghayan na mangyayari ang pinakamalalang sitwasyon. Kahit gaano kaganda ang taya natin, nasa 30% lang ang tsansa nating manalo. Na napasabi naman si Jokwool na sinasabi mo bang 30% lang ang tsansa nating magwagi? Na sinagot siya ni Monghayan na yun na ang pinakamagandang tansya sa tingin ko. Pinahinto siya ni Jokwool at mayabang na sinabi sa kanya na mukhang nakalimutan mo nang narito ako. Seryosong sinabi sa kanya ni Monghayan na narito ka man o wala, hindi magbabago ang tsansa. Naiinis na sumigaw si Jokwool sa kanya at sinabi na anong sinabi mo. Bigla namang itinaas ng ating bida ang kanyang kamay na pinapatahimik sila. At pagkatapos ay sinabi ng ating bida na huwag ka lang tumayo riyan, pumasok ka. Ikinagulat naman ito ni Jokwool na napasabi na ha? Ito pala ay si Nezam, na nagtatago sa likod ng pader at lumabas habang nakangiti.
Naglakad ito papalapit sa kanila habang ibinuka ang kamay na sinabi na naghihintay lang ako ng tamang pagkakataon. Pero salamat sa pagkilala sa akin muna. Napalingon si Jockwall dito na napasabi sa kanyang isip na ang lalaking ito. Hindi ko siya naramdaman kanina. At bakit may ganitong matinding presyon na bumibigat sa akin? Seryosong tinanong siya ng ating bida na akala ko ba umalis ka na? Sumagot ito sa kanya na paalis na sana ako. Pero ang manood lang sa gilid ay parang sayang. Nakangiti pa nitong sinabi sa kanya na hayaan niyo akong sumali sa munti ninyong laro. Nakatingin naman sa kanya ang ating bida na may seryosong mukha ng tahimik. At pagkatapos, lumipat ang eksena sa mga elder na sinasabi ni Elder Yuon Desok sa mga ito na ano na ang sitwasyon. Sumagot ang matabang elder na ang Asher Wind Core at Harmonious White Blade Core ay nagpas siyang sumapi sa atin. Masayang sinabi pa ni Elder Lee na mapalad tayo. Kaya ngayon, ang bilang ng mga grupong nasa panig natin ay naging 10 na. Tinanong din ni Elder Jean na paano ang Twin Bow Core. Sinagot siya ni Tabachoy na tumanggi sila hanggang sa huli. Gayunpaman, mukhang wala rin silang balak na pumanig sa Panginoon. Sinabi ni Elder Yuon Desok na ayos lang yun. Ang kawalan nila ay hindi gaanong makakaapekto sa kabuuang sitwasyon. Muli na namang sinabi ni Tabachoy na tunay nga. Kahit malakas ang tatlong grupong pumanig sa kabilang panig, ang bilang pa rin ang mananaig sa huli. Sinabi pa ng elder na kasunod nito na sa 10 grupong nasa ating panig, malinaw na halos napagpasyahan na ang kapalaran. Muli na namang sinabi sa kanila ni Elder Yuon Desok na si Ju Changwol, hindi ko na siya gusto simula pa noong una. Na sinabi rin ni Elder Lee na tama yan. Isa siyang mayabang na gago. Na sinabi rin ng isa na gamitin natin ang pagkakataong ito para ubusin silang lahat. Nakatingin si Elder Yuon Desok dito na sinabi na Elder Jean, may bumabagabag. Ba sa'yo, wala kang imik simula kanina. Sumagot ito sa kanya na Oh, hindi. Sadyang ang biglaang pagbabago ng mga pangyayari ay nag-iwan sa akin ng kaunting kaba. Nakakunot ang noo ni Elder Yuon Desok na sinabi sa kanya na huwag kang masyadong mag-alala. Bukas, magiging mga nabubulok na bangkay na sila. May nag-aalalang mukha naman ito na tumugon na oo. At pagkatapos, makikita si Elder Jean at ang kanyang alalay na pabalik sa kanilang bahay. Bigla namang pumunta sa unahan nito na agad na hinawakan ng espada na tinanong na sinong nariyan. Mula naman sa madilim na sulok isang anino ng tao ang makikitang sinasabi na nanggaling ako sa kailaliman. Makikita ang mukha nito na seryosong sinabi pa nito na ang pangalan ko ay Wu Changak. Pinatabi ni Elder Jean nito na sinabi na kumusta ang Heavenly Lord. Muli na namang sinabi ni Wu Changak na dahil nawala ng contact sa Black Wind Sect, ipinadala ako ng Heavenly Lord. Sinabi naman sa kanya ni Elder Jean na ang Black Wind Sect ay tuluyan ng naubos. Nagulat ito sa kanyang narinig at sinabi na ang Black Wind Sect ay nalipol. Nakasalubong ang mga noo ni Elder Jean na tumingin ito ng seryoso na sinabi na oo. Tama ang pagkadinig mo, sumagot naman ito sa kanya na may mga nakasalubong na kilay na sinabi na mahirap itong paniwalaan. Sinabi sa kanya ni Elder Jean habang pinuntahan niya ang mga assassin na nakalaban ni na Jockwall na base sa mga bakas, mukhang natalo ang Black Wind Sect sa loob ng wala pang 5 segundo. Tinanong naman ni Wu Changak si Elder Jean na sino ang gumawa nito. Sumagot siya na ang Request Sect, ang grupong kinakalaban natin ngayon. Isa sa mga miyembro nila ang gumawa niyan. Bahagyang nakatungo ang ulo nito na nakatingin kay Elder Jean na sinabi na ang Request Sect pala. Muling sinabi sa kanya ni Elder Jean na huwag kayong mag-alala. Bukas, tapos na sila. Tahimik lang na nakatingin sa kanya ito, habang sinabing muli sa kanya ni Elder Jean na sinabi ko na sa inyo, hindi kailangang mag-alala. Lahat ng ito ay malilinis ng maayos. Tumingin ito sa kanya ng seryoso na sinabi na imbes na ituloy ito. Bakit hindi na lang kayo umurong sa bagay na ito? May masama akong nararamdaman tungkol dito. Napalaki ng mata si Elder Jean na napanganga ng bibig na naiinis na sinabi na sinasabi mo bang isuko ko ang lahat ng binuo ko hanggang ngayon? Nakatingin sa kanya ito ng seryoso na sinabi na hindi yan ang ibig kong sabihin. Una, bumalik ka muna kasama ko sa Heavenly Lord, mag-organisa muli. At pagkatapos makapaghanda ng husto, maaari na natin silang sugurin. May hindi makapaniwalang mukha si Elder Jean na sumagot dito na ang pinakaimportanteng bagay sa labanan ay ang katwiran. Kung walang katwiran, mahirap mapanatili ang pagkakaisa,
at ang lahat ay madaling guguho. Hindi natin pwedeng palampasin ang sandaling ito kung kailan matibay ang ating katwiran. Humakbang ito papalapit kay Elder Jean habang sinasabi na kung ganoon, wala nang ibang pagpipilian. Pero, itanim mo ito sa iyong isip bago ka kumilos. Subalit ang mga sumunod na sinabi ay hindi na narinig ng iba, sapagkat ibinulong iyon ng mahina, sapat lamang para silang dalawa ang makaalam. At nang marinig yun ni Elder Jean, bigla na lamang lumaki ang kanyang mga mata sa matinding pagkagulat, tila hindi niya inaasahan ang mga salitang binitiwan sa kanya. Bahagyang napaatras ang kanyang ulo habang naninigas ang kanyang mukha, at ang dating mahinahong ekspresyon ay napalitan ng pagkabigla at pag-aalinlangan. Mula naman sa makapal na hamog makikita ang gusaling ito. Mula roon, bahagyang ngumiti ang ating bida habang marahang nakatingin sa kasama niya. May kumpiyansa at kalmadong bakas sa kanyang mukha nang sabihin niya, sa tonong tila siguradong sigurado sa mangyayari, na handa na ba ang lahat ng preparasyon? Makikita sila sa labas ng gusali, nakatayo sa ilalim ng malamlam na liwanag habang ang hangin ay marahang dumadaloy sa paligid. Sinabi sa kanya ni Ju na nakapulang kapa na naka-standby na ang lahat. At pagkatapos, makikita sa mga mukha nilang lahat ang determinasyon at seryosong paghahanda, ang bawat isa ay nakatuon, nakapokus, at handa na sa darating na laban. At dito na po nagtatapos ang ika-71 kabanata. Ika-72 kabanata. Sa pagpapatuloy, makikita silang nakatayo sa harap ng gusali, ang bawat isa ay seryoso ngunit puno ng determinasyon. Bahagyang ngumiti ang ating bida, at sa malinaw at matatag na tinig ay sinabi niya, "Sige. Magsimula na tayo." Pagkatapos ng mga salitang yon, walang alinlangan ang lahat, agad silang tumakbo, papasugod, bawat hakbang ay puno ng bilis at lakas. Nakatingin naman sa kanya si Lady Song gayon at sinabi na talaga bang tutupad siya sa kanyang pangako. Tumugon siya na ano sa tingin mo? Strategist, seryosong sinabi nito sa kanya na hindi ko yun iniisip. Tuparin man niya ang kanyang pangako o hindi, wala tayong mawawala. Napatingin naman sa kanya ni Jokwol na wala tayong mawawala. Napalingon sa kanya si Mong Hayan na hindi naman siya bahagi ng plano natin noong una. Kailangan lang nating harapin ang kaaway gaya ng napagplanuhan. Napataas ng kilay si Jokwol na napasabi na mabuti, may punto yun. Sinabi naman sa kanila ng alliance leader na si Jungri Sancham na ako ang bahala sa mga elders. Napatingin sa kanya si Lady Song gayon at sinabi na kakayanin mo ba? Napatingin ito na sinabi na maaaring hindi na ako nasa rurok ng aking lakas, pero sapat pa rin ang aking lakas sa pakikipaglaban para harapin sila. At higit sa lahat, gusto kong ako mismo ang humarap at tumapos sa mga elder. Napangiti naman ang gating bida at sinabi na nauunawaan ko. Gawin mo ang nais mo. At pagkatapos ay humakbang na sila pasulong habang sinasabi ng ating bida na ngayon, magsimula na tayo. Mula naman sa kabilang panig ay makikita ang mga elder kasama ang kanilang mga kaalyado. Magkakatabi at maayos na nakahanay, handang-handa na rin sa nalalapit na labanan. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at puno ng determinasyon, ang ilan ay may malamig na titig habang ang iba naman ay mahigpit na humahawak sa kanilang mga sandata. At pagkatapos ay makikita silang nakatayo ng matatag, nakahanda sa anumang maaaring mangyari. Ang bawat isa ay alerto, ang mga mata ay matalim at nakatuon sa kalaban, habang ang hangin sa paligid ay tila bumibigat sa tensyon. At sinabi ni Elder Yuon Desok na ano ang pakiramdam. Nagsisimula mo na bang makita ang realidad ngayon? Huli na para magsisi, sa tingin ko. Seryosong napangiti lang ang ating bida at sinabi niya na mayroon akong pinagsisisihan. Kung pinatay lang sana kita noon pa, natapos na sana ito ng madali. Makikita ang pagkainis nito sa kanyang mukha na napasabi sa kanya na dahil sa iyo, lahat ng sumunod sa iyo ay mamamatay ng kahabag-habag dito sa araw na ito. Pang-aasar pa niyang sinabi dito na huwag mo nang isiping magmakaawa para sa buhay mo mamaya. Nakatingin ng mariin dito na sinabi naman sa kanya ng alliance leader na Yuon Desok, hinintay ko ang araw na ito. Ngumisi ito na tumugon na Panginoon. Hindi ka na ang Panginoon. Jungri Sanchang, pinaikli mo ang sarili mong buhay. Naglabas ng enerhiya si Jungri Sanchang at sinabi niya na noong araw na pinatay mo ang aking mga anak. Dagdag pa niya habang namula ang mga matang sinabi na namatay na ako noong araw na yon.
Ngayon, bilang isang mapaghiganting espiritu, kakalad ka rin ko kayong lahat sa impyerno. Sinabi naman ng elder na ito na wala nang dapat pang pag-usapan. Magsimula na tayo, na sinabi rin ni Elder Yuon Desok na sige gawin na natin ito. Mabilis na sumugod sa kanila ang alliance leader, ang mga mata ay naglalagablab sa galit at determinasyon, habang pa si ganyang sinabi, magandang ideya yan. Ngunit bago pa man makarating sa mga elder, agad siyang hinarang ng dalawa, at ang kanyang espada ay mahigpit na pinigilan ng mga ito. Kitang-kita ang tensyon sa pagitan nila. At ilang sandali pa, agad namang sumugod ang mga elder, kasama ang kanilang mga kaalyado. Ang bawat isa ay puno ng determinasyon at lakas, ang mga mata ay naglalagablab sa galit at konsentrasyon, habang ang mga sandata nila ay handa ng umatake. Sumugod din ang grupo ng ating bida, kahit kaunti lamang ang kanilang bilang kumpara. Sa kalaban, sa kabila ng kaunting numero, kitang-kita ang tapang at determinasyon sa bawat isa, ang bawat hakbang ay matatag at ang bawat galaw ay pananghusay at koordinasyon. At sa unang salpukan nila, kitang-kita ang tindi ng puwersa, ang kalaban ay agad na tumilapon sa ere matapos suntukin, ang katawan ay parang naglaho sa bilis at lakas ng tama. At si Jokwol naman ay tumama rin sa kalaban na agad na napahandusay ang tinamaan niya. Mabilis namang winasiwas ni Jungri Sanchang ang kanyang espada na makikita ang mga slash sa hangin na umiikot. Tulad ng dati ang mga ulo ng kalaban ni Ma Chun ay bigla na lang nagtatanggalan sa kanyang harapan kasabay ng pagsabog ng mga dugo nito. May natatakot na ekspresyon si Woon Rayang habang nanunood sa kanila, ang mga mata niya ay bahagyang lumalaki sa gulat at pangamba sa bilis at tindi ng labanan. Kitang-kita sa bawat galaw ni Mong Hayan ang husay at kontrol sa kanyang pagwawasiwas ng espada. Kasabay sina Lady Song Gayon at Mokyong na maingat at mabilis ding sumusunod sa taktika, ang bawat galaw ay puno ng determinasyon. Makikita ang mukha ni Woon Rayong na may gulat sa mukhang sinabi na ano? Nagulat naman siya nang sinigaw sa kanya ng kalaban na sino ba ang gagawang ito? At pagkatapos, agad itong sumugod sa kanya at tinusok sa katawan si Woon Rayong. Akala ng lalaki na sumaksak sa kanya ay tapos na siya. Ngunit sa ginawa niyang ayon lumabas ang isang katauhan niya ang Blue Hawk. Tumayo ito mula sa pagkabagsak at namula ang mata habang tila may naramdaman ang lalaki sa kanyang likuran. At ilang sandali pa hindi na ito nakagalaw nang biglang hinampas ng Blue Hawk ang ulo nito na agad na nawala kasabay ng pagbuga ng dugo. Napatingin ang mga ito nang may hindi makapaniwalang mukha, at napasigaw pa sila, ano yun? Agad namang sumugod si Blue Hawk sa kanila, isa-isang pinagsusuntok ang mga kalaban ng walang alinlangan. Kitang-kita ang lakas ng bawat tama, at sa bawat suntok, ang mga katawan ng kalaban ay nagliliparan sa hangin. Bumabangga sa sahig o sa paligid, na nag-iiwan ng alikabok at dagandong sa bawat impact. Ramdam ng lahat ang tindi ng kanyang kapangyarihan, isang halimaw sa gitna ng labanan na halos imposibleng harapin. Nagtatakbuhan ang mga ito, ang bawat hakbang ay mabilis at puno ng takot, habang ang iba ay patuloy na lumilipad sa hangin. Napasigaw sila sa takot na isang halimaw. At lumipat naman ang eksena sa ating bida, na bawat suntok ay puno ng lakas at determinasyon. Kapag tumama ang kanyang kamao, kitang-kita ang epekto sa kalaban, napipi ang mukha sa sakit at ang dugo ay tumatalsik sa hangin. At si Jokwol naman ay hindi nagpapahuli, sa bawat galaw niya, pinalipad niya ang mga kalaban gamit ang kanyang pinalabas na enerhiya na kulay pula. Ang enerhiyang yun ay sumabog sa hangin, na parang letigo na humahaplos sa mga kalaban, tinataboy sila pabalik at nagdudulot ng kaguluhan sa paligid. Ang mga kalaban ay tumilapon sa ere at agad na nagpagulong-gulong sa lupa sa bawat tama ng pulang enerhiya na pinalabas ni Jokwol. Ang bawat impact ay nagdudulot ng dagandong at alikabok, at kitang-kita sa paligid ang kapangyarihan ng kanyang lakas, tila babawat galaw ay may kakayahang sumire at magwasak sa anumang humaharang sa kanya. Nagulat ang mga elder at napasigaw sa pagkabigla, na ito ay key reinforcement. Kitang-kita sa kanilang mga mata ang takot at paghanga na dagdag pa ng mga ito na isang halimaw, isang sword demon, at pati isang master na kayang gumamit ng ki. Ang kombinasyon ng tatlong makapangyarihang nilalang ay nagdulot ng matinding tensyon sa paligid. At ramdam ng lahat na ang labanan ay tataas ng antas, na parang bawat galaw at atake ay may kasamang malakas na enerhiya na halos hindi kayang labanan ng sinuman.
At pagkatapos, mas pinatindi ni Jokwol ang pagpapalabas ng kanyang enerhiya, na pumapalibot sa kanyang katawan at sumasayaw sa hangin. Apapalibutan siya ng makapal na usok, na nagdaragdag sa kanyang nakakatakot at makapangyarihang aura. Mas nagulat ang mga elder. At napasigaw sa pagkabigla, hindi ba demonic energy yan? Kung ganoon, demonyo ba ang lalaking yun? May kaugnayan ba siya sa demonic cult? Kitang-kita sa kanilang mga mukha ang takot at pagkalito, habang sinusubukan nilang unawain ang bigat ng kaganapan. Muli na namang sumugod ang mga ito kay Jokwol, ang galit ay malinaw na nag-aalab sa kanilang mga mukha habang sabay-sabay silang sumigaw, ang demonic cult. Hindi ito mapapatawad, uunahin ko na ang isang ito. Sinigaw naman ng ating bida kay Ma Chun habang patuloy na inaatake niya ang mga ito na huwag magmadali. Kung marami tayong kalaban, kailangang magtipid ng internal energy. Dagdag pa niya habang pinabagsak niya ang tatlong ito sa isang suntok na tsaka, hindi pa sumasali ang mga totoong master. At pagkatapos, makikita ang langit na tila sumasaksi sa bawat daing at sigaw ng sakit ng mga tao, ang hangin ay puno ng paakit at galit. Ilang sandali pa, makikita ang mga kalaban na wala nang mabigkas na salita, naliligo sa kanilang sariling dugo. Mula sa ibabaw ng mga bangkay, makikita silang tatlo, pagod, sugatan, at malalim ang paghinga. Ang kanilang mga katawan ay basang-basa sa pawis at dugo, at kitang-kita sa kanilang mga mukha ang pagod at tensyon na dulot ng matinding labanan. Makikita rin ang alliance leader na pagod, ang dibdib ay humihinga ng malalim at mabigat. Kitang-kita sa kanyang mukha ang pagkasindak at pagod mula sa matinding labanan, at ang bawat hininga ay tila may kasamang tensyon at pagod. May nakabusangol na mukha naman ito na nakatingin sa kanya at sinabi na kahit ang bulok na isda ay may kagat pa rin. Mukhang may mga pangil ka pa rin. Sumagot ito sa kanya na natatakot ka na ba ngayon? Sumagot sa kanya si Elder Yuon Desok na takot. Mukha ba akong natatakot sa sitwasyong ito? Muli na namang naghanda ang leader ng alyansa, mariing tumindig habang hinigpitan ang kanyang tindig. Pagkatapos ay pasigan niyang sinabi, tigilan mo na ang pag-iwas at labanan mo ako ng maayos. Ngunit sa halip na siya mismo ang sumugod, ang dalawang alalay nito ang mabilis na sumugod para sa kanya. Mabilis namang hinarang ng alliance leader ang mga espada ng dalawang ito. Sa kanyang isip ay nasabi niya na isang master sa Pickmaster at dalawa sila. Ramdam niya ang bigat ng sitwasyon, ngunit nanatiling kalmado at matatag, bawat galaw niya ay may layunin at bawat hakbang ay pinipili ng maingat upang hindi mabigla sa lakas at bilis ng kanyang mga kalaban. Winasiwas niya ang kanyang espada ng malakas habang sinasabi pa sa isip na makakayanan ko ba? Ngunit sa sandaling naging abala siya sa dalawang alalay, mabilis namang sumugod si Elder Yuon Desok kay Alliance Leader, at sa isang mabilis na galaw, nahati ang braso niya. Mabilis namang dumistansya ang alliance leader, hawak ang kanyang nahiwang braso habang kitang-kita ang dugo na tumutulo mula rito. Nakangisi si Elder Yuon Desok, nakataas ang kanyang espada, at sinasabi ng matatag at may halong kasiyahan, na oras na para tapusin ito. Habang napaupo ang alyansa nakatingin ito habang ang mukha ay nakangiwi na sinasabi na duwag ka. Iyan lang ba ang kaya mo? Nakangisi siya habang nakatingin sa kanya at sinabi, walang kaduwagan kapag buhay o kamatayan na ang nakataya. At ilang sandali pa, malakas na hinampas ni Elder Yuon Desok ang kanyang espada sa alliance leader. At dito na po nagtatapos ang ika-72 kabanata.